Okay, so after natin mapag-usapan yung V30 ng Vivo, ito namang V30 Pro yung pag-uusapan natin. At ang malaking difference ito mula dun sa V30 na hindi Pro ay meron tong Zeiss Optics. So, meron siyang Zeiss Optics plus Zeiss T-Lens coating. So, talagang magiging clear as day yung mga images natin kasi mas nababawasan yung glare, yung reflections ng mga ilaw at marami pang iba. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang Zeiss ay napakatagal na po sa industry at pinagkakatiwalaan yan pagdating sa lens. Meron silang binoculars, eyeglasses, microscope, ginagamit sa microscope yung mga lenses nila at marami pang iba. Kahit sa mismo lente ng mga cinema camera, ginagamit din po sila. So, ganun nakatindi yung level ng Zeiss pagdating sa lenses. So, good thing na kahit sa mid-range phone ng Vivo, meron ng Zeiss Optics. At guys, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, nag-enjoy talaga ako sa paggamit dito sa V30 Pro. Almost 2 weeks na rin or more than 2 weeks ko na rin ginagamit tong phone na to. At grabe, hindi ako na-disappoint sa camera nito. At yan ang una natin pag-uusapan. Okay, so to recap lang guys, itong V30 Pro ay merong 4 na 50 megapixels na camera. So yung kanyang main shooter ay 50 megapixels 1.9 aperture na merong OIS, naka Sony IMX920 na sensor, plus meron niyang VCS or Vivo Camera Bionic Spectrum. Meron siyang 2 times telephoto lens na 50 megapixels, 1.9 din yung aperture. Sony IMX816 naman yung sensor niyan. Meron din siyang ultra-wide na 50 megapixels, 2.0 aperture. Samsung ISOCELL GN1 naman yung sensor. 50 megapixels, 2.0 aperture naman yung kanyang selfie camera at same sa ultra-wide yung sensor. So, kita nyo naman guys, 4 na 50 megapixels na camera inilagay dito ng Vivo, ganun katindi. At walang walang filler na camera, walang depth sensor, walang macro camera. Talagang usable lahat. Telephoto, ultra-wide, main, tsaka yung kanyang selfie camera. So, pag-usapan natin yung mga nakunan ko mga photos dito. Okay, so kagaya na makikita nyo guys, grabe yung kulay, grabe yung details, grabe yung information na nakukuha ng camera nitong phone na to. At dahil merong VCS or Vivo Camera Bionic Spectrum tong V30 Pro main camera, mas na-enhance pa yung core accuracy na nagbibigay ng 25% increase sa image clarity at 15% sa color reproduction compared sa mga nagdaang generation ng V-series. Kaya makikita nyo talagang grabe. Ang hirap i-describe kung gaano ako na-satisfy dito sa photos ng V30 Pro. Siguro, to simplify, ito yung ginagamit ko ngayon na main camera kapag nag-shoot ako ng mga photos. Ganun lang kasimple. At isa pa sa talagang nag-excel itong V30 Pro at mas ma-appreciate natin yung Zeiss Optics ay yung mga night photos. Kita nyo naman, pagdating sa exposure, pagdating sa noise, wala tayong masabi guys, less noise talaga, hindi madumi yung image compared sa ibang mga phones na merong night mode. Usually makikita talaga natin yung noise, lalo kapag sobrang dilim ng paligid, pero dito, napakalinis pa rin guys. Tapos makikita nyo yung ilaw ng mga building na balance yung mabuti, walang details na nawala, yung mga bintana, clear na clear pa rin. Kahit yung mga guhit-guhit, kitang-kita pa rin natin. At syempre, dahil nga Zeiss Optics to, walang kahit anong reflections or glare na makikita sa image or magpapadumi sa photo quality. So para dun sa mga may planong mag-travel, naku po, talaga magagamit nyo tong camera na to. Kasi kahit sa gabi, mag-take kayo ng photos, walang problema. Tapos guys, meron pa tayong Auralite 2.0 dito sa V30 Pro. So halimbawa, sobrang dilim ng paligid, kagaya na makikita nyo ngayon, kapag binuksan natin yung Auralite, talagang ma-unveil sa atin yung paligid. Pero, mas soft yung ilaw niya compared sa normal na flash or LED light. Ay makikita nyo, pwede nyo pa mabalance yung temperature, pwede nyo i-adjust yan, depende sa kung anong gusto nyo, or pwede rin namang automatic. At mas magiging clear, mas magiging maliwanag yung image natin kahit sobrang dilim ng paligid. Isa pa nagpabilib sa akin dito sa V30 Pro ay kapag against the light tayo, talagang sobrang liwanag na lang likod ko niyan guys. Dahil nasa bintahan na ako, nakatalikod ako sa bintana. Pero kita nyo naman, yung end result, kitang-kita na yung likod pero hindi compromise yung exposure ko. Hindi ako dumilim. Ganun kaganda yung image processing nitong V30 Pro. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang video recording, well, kaya mag-shoot ng 4K yung harap tsaka likod nitong V30 Pro. However, makapapansin ninyo na habang naglalakad tayo, merong
jiggly effect na nangyayari. Parang medyo kumukurap-kurap ng kaunti yung video natin. Although maliwanag, okay naman yung quality, yun lang medyo nakaka-disturb sa una, yung pagpitik-pitik ng video. So, tinignan ko yung settings at ito yung ginawa ko. Okay, so dito sa settings ng kanyang camera, hanapin nyo lang under dito sa video yung auto, low light, FPS. Nung in-off ko yan, naka-on yan by default. Yan, naka-on. Nung in-off ko yan guys, medyo nag-improve yung quality ng 4K video recording. Pakita ko ulit sa inyo. So makikita nyo ngayon na mas stable na siya. Hindi na, medyo nabawasan yung pagkurap-kurap. Mas maganda na yung 4K video recording natin dito sa rear camera. At dahil nga may OIS, stable talaga siya for the most part. Pero pwede pa natin dagdagan yan ng stabilization. Pero madadownscale siya to 1080p. Pero para sa akin, okay na yung OIS niya by default. O, diba? Talagang ang ganda ng camera nitong V30 Pro. Talagang satisfied ako. Talagang pagdating sa photos, ito na yung palagi yung ginagamit sa pag-take ng mga everyday photos namin. Pagkatapos, dun lang talaga sa video recording, may jiggly effect nung una, pero na-fix naman sa konting pag-tweak natin sa settings. However, sana ma-fix pa rin ng Vivo yon permanently sa mga susunod na software update. Pero when it comes to software updates, may sabihin ako dyan mamaya. Pero di ko pa pala napakita sa inyo unboxing. Pakita ko muna. So yung unboxing experience dito sa V30 Pro ay same lang naman sa V30. Tapos yung nandito sa atin ngayon ay itong color white na V30 Pro na 512GB. Makita niyo naman yung itsura nitong white V30 Pro ay almost 100% identical sa V30 na non-Pro. Yung Zeiss logo na lang talaga yung obvious na difference nilang dalawa. Meron ding jelly case dito, documentations, charger, USB-C to USB-C cable, at SIM ejector pin. At nga pala guys, nakalimutan kong sabihin kanina yung presyo ng phone na to, 34,999 pesos, pero 512GB na yung kanyang variant. Okay, so dito naman tayo guys sa battery performance nitong Vivo V30 Pro. So 5,000 mAh yung ating capacity, tapos capable siya sa 80 watts na wired charging. Pero meron pa siyang reverse wired charging kung kailangan natin. Ito guys, yung nakuha nating SOT dito sa Vivo V30 Pro, 15 hours and 41 minutes. Grabe guys. Talagang maaasahan natin yung battery performance ng phone ito. Ito nga pala yung settings natin nung nagtest ako ng battery. So, naka 50% brightness tayo. Tapos yung kanyang refresh rate ay naka auto switch. Tapos naka-off yung ating virtual RAM. Ngayon, pagdating naman guys sa charging, itong V30 Pro ay na-charge ko lang ng 35 minutes from 31 to 100%. So, napakabilis talaga. Ngayon, pagdating naman guys sa performance, out of the box, naka FunTouch OS 14 na tayo on top of Android 14. Dimensity 8200 yung kanyang chipset, 12GB LPDDR5X yung kanyang RAM, at UFS 3.1 na 512GB yung kanyang storage. Ngayon, according to Vivo guys, makakatanggap tong V30 Pro ng dalawang major OS updates plus 3 years na security patches. So pagdating ng software updates, wala tayong magiging problema sa phone na to. Ito guys, yung Antutu score na nakuha natin dito sa V30 Pro kapag naka-off yung kanyang virtual RAM. 972,110. So, almost 1 million na guys. Talagang ang ganda ng performance na bibigay sa atin ng phone na to. Pero try natin i-on yung kanyang virtual RAM at tingnan natin kung magiging mas okay yung kanyang performance. Okay, ito na guys. Medyo tumaas naman ng kaunti. Naging 972,431. Hindi naman dramatic yung difference. So, kung ako sa inyo, sapat na yung 12GB na physical RAM para magawa natin ang mga everyday applications natin. So, kung hindi naman talaga kailangan, yun ang gamitan yung virtual RAM. Ngayon, pagdating naman guys sa gaming, makikita nyo ngayon na sagad yung graphics natin dito sa SpongeBob. Bihira akong magawa to. Tapos, napaka-smooth pa rin ng performance dito sa V30 Pro. So, maasahin natin na kahit mabigat yung games na patakbuhin natin sa phone na to, magiging maganda pa rin yung performance. Same thing sa NBA Infinite. Talagang sagad-sagad yung ating graphic settings, pati yung anti-aliasing natin naka times 4. Grabe, napaka-smooth pa rin. At sa Asphalt 9, panghuli, makikita nyo na talagang lahat ng graphics sa generate, pati yung motion blur, lahat-lahat napaka-smooth. Walang kahit anong lag or stutter. Galing ng phone na to.
Pero may kailangan lang kayong tandaan pagdating sa gaming. Kailangan nyo lang tandaan guys na pagdating sa thermals ng phone na to, kailangan tayo maging hinay-hinay lang sa paggamit. Kasi from 32 degrees, naging 45 degrees yung kanyang temperature pagkatapos ng wildlife stress test. So talagang alarming na yung heat na yan. Tapos ang laki na nabawas sa ating battery percentage, nasa 16% din. So again, hinay-hinay lang tayo pagdating sa mabibigat na mga games. At last naman guys, dito sa kanyang display, meron tayong 6.78-inch AMOLED, 120Hz yung kanyang max refresh rate, 1260 by 2800 yung kanyang resolution, 452 yung kanyang PPI, at aabot ng 2800 nits yung kanyang peak brightness. Pagdating sa color coverage, 100% DCI-P3 na to at 105% NTSC. So makita nyo naman guys, obvious na obvious sa kanyang kulay na talagang accurate. Maliban sa sobrang vibrant ng kulay, depende sa color scheme na pipiliin natin, pero by default, napakaganda na ng kulay na makuproduce ng phone na to. Talagang mag-enjoy tayo pagdating sa media consumption. At makikita nyo naman, dito sa mismong Netflix application na yung kanyang Widevine Security Level, Level 1, tapos yung kanyang Max Playback Resolution, Full HD at may support pa siya sa HDR10 na mga videos. Okay, konting konting disclaimer lang. Dito sa kanyang screen refresh rate settings, meron tayong tatlong option. So, meron tayong Smart, Standard, tsaka High. So, itong Standard, alam na natin yan, nakafix lang siya sa 60Hz kung gusto natin makatipid ng battery. High, kung naka-lock lang siya to 120Hz, bababa siya to 60Hz. Pero, anong difference niya dito sa Smart Switch? Yung Smart Switch, guys, ay ang default niya 90Hz. Okay? Hindi siya maabot ng 120. So, kung gusto nating ma-enjoy yung talagang sobrang gandang, sobrang smooth na pag-scroll, dito tayo sa high. Pero kung okay lang sa atin na 90Hz plus makakatipid pa tayo sa battery, Smart Switch tayo. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa V30 Pro ng Vivo. Sa tingin nyo ba sulit yung phone na to para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. And kung ako naman guys yung tatanungin nyo, for 34,999 pesos, sulit to. Kung, number 1, kung ikaw yung user na humahanap ng phone na nandun sa 34,999 pesos na presyo, tapos napakaganda ng camera, gagamitin ko na yung superlative na term, napakaganda ng camera performance. Ito na yun. Ito na yung Vivo V30 Pro na pwede mong piliin. Or, kung ikaw naman yung user na hindi lang magandang camera yung hanap, gusto mo rin ng magandang display, magandang battery performance, at magandang performance sa mga everyday applications, malaki yung storage ng phone, malaki yung physical RAM, o ito na rin, V30 Pro, yung pasok na pasok sa'yo. Tapos hindi siya aabot dun sa 40,000 pesos na presyo. 34,999 pesos lang. So, kung ako sa inyo, kung kayo yung mga user na binanggit ko, bilhin nyo na itong phone na to. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat sa aking unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.